Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Kilala naman natin sino nag-file at anong background. Kaya yun nga, baka drama series lang to para sa 1 taon. Ayon kay Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ang pahayag ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Egay Erice ay wala pang sapat na basihan at nagmumula umano sa mga taga-suporta ng isang partikular na politiko. Binanggit din ng Palace official na patuloy ang dedikasyon ng Pangulo sa pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino at ang administrasyon ay nananatiling nakatuon sa pagpapabuti ng bansa. Nilinaw pa ng opisyal na iginagalang ng Pangulo ang mga umiiral na proseso ng konstitusyon at naniniwala siyang ang mga hakbang na isasagawa ng mga miyembro ng Kongreso ay dapat nakabase sa batas, katotohanan at interes ng bansa. Iginit naman ni Castro na hindi magpapadala ang administrasyon sa mga espekulasyon at political maneuverings. Una rito, ibinunyag ni Erice na may mga lider ng ilang grupo ang lumapit at inimbitahan siyang i-endorso ang impeachment complaint laban kay PBBM na kanya namang tinanggihan. Posible umanong magsampa ng impeachment laban kay Marcos Jr. dahil sa umunoy betrayal of public trust, lalo na sa usapin ng kontrobersiya ng malawakang korupsyon sa flood control projects. Na meron tayong isang sitting president and sitting vice president that will be impeached, no? And it does not really sit well not only with the lawmakers but more importantly with the public, no? That we are so drowned in political noise and political turmoil na yung dalawa nating pinakamatatas na opisyal nahabla natin ng impeachment, and this is really not good. And siguro yung impeachment fatigue dito will really come of course from the sentiments of the public. Yan ang ibinabala ng political analyst na si Professor Froilan Calilong kasunod ng inihaying impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos at ang umano'y posibleng paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Calilong, posibleng makaranas ng impeachment fatigue ang publiko dahil sa paghahabla ng reklamo sa dalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Ang impeachment fatigue ay tumutukoy sa pagkawala ng interes ng publiko at ng mga institusyon ng gobyerno dahil sa paulit-ulit na paghahain ng mga reklamong impeachment. Ito rin ang dahilan kung bakit ang bansa ay nagkaroon ng 1-year ban rule sa ilalim ng 1987 Constitution. Kung papayagan ang impeachment ng maraming beses sa 1 taon, maaari nitong maapektuhan ang tiwala ng publiko at magdulot ng pagkaantala sa operasyon ng pamahalaan. Pero posible rin aniyang nagagamit ang 1-year ban rule para maproteksyonan ang mga inirereklamong opisyal. I believe na sa lower house kasi meron tayong tinatawag na mga rules on impeachment, and if ever what they can do primarily is to modify this to give yung mga tinatawag natin na karampatang kaparusahan kung sakaling mapapatunayan na talagang ginagamit ito para lamang proteksyonan yung nakaupong impeachable officer at hindi talaga para siya panagutin. Samantala, sinabi ni Professor Calilong na iba na ang takbo ng 20th Congress kumpara noong nakaraang taon dahil wala na ang dating speaker na si Martin Romualdez na umunoy nagtulak ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Last year, they're very keen, di ba? Maalala natin, talagang masigasig silang mag-file ng impeachment kahit nga hindi nila nabasa yung impeachment complaint, many of them signed. And maaari nga yung allegations na kapalit ito mga pangako ng dating speaker. Pero ngayon kasi kaya nga sabi ko, ibang-iba yung dynamics ng 20th Congress kasi wala na si Speaker Romualdez. Iginiit ng Malacanang na dapat gampanan lamang ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang kanyang mandato sakaling mapabilang sa order of business ng Kamara ang impeachment complaint laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa Palace briefing, wala siyang impormasyon kung napag-usapan na ng mag-ama ang naturang usapin. Gayunman, malinaw aniya ang palagi ng tagubili ng Pangulo sa kanyang anak na gawin lamang ang kanyang trabaho at pairalin ang pagiging patas. Hindi pwede rito ang kamag-anak kaalyado. Kung ano po ang mandato ni Congressman Sandro, ipatupad niya po yun. Wala dapat siyang kinikilingan. Kahit ama niya po ang masasabing mahalalagay dito sa impeachment complaint.
kaugnay ng pahayag ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores tungkol sa one-year bar rule ng konstitusyon na nagbabawal sa pagtanggap ng panibagong impeachment complaint sa loob ng isang taon kapag ang naunang reklamo ay opisyal ng na-refer at na-initiate, ay nilinaw ng Malacanang na hindi ito nagbibigay ng anumang bentahe sa Pangulo. Sabi ni Castro, kahit sino pa ang nagsampa ng impeachment complaint, hindi ito nakabubuti sa imahe ng Pangulo at maaari ring makaapekto sa pananaw ng mga ekonomista at sa ekonomiya ng bansa. Aniya, ipinahihiwatig nito na may mga sektor na hindi nasisiyahan sa pamamalakad o pagtatrabaho ng Pangulo. Hindi po natin masasabi na ang pagpa-file ng impeachment complaint paunahan ay bentahe sa Pangulo. Kahit sino pa po ang nag-file niyan. Hindi maganda sa imahe ng Pangulo na siya ay masampahan ng impeachment complaint. Samantala, sinabi rin ng opisyal na nananatili ang posisyon ng Pangulo hinggil sa issue. Iginagalang umano nito ang mga reklamong inihahain at nananawagan ng pagsunod sa konstitusyon at sa tamang proseso. Una nang sinabi ni Congressman Flores na wala umanong ibang pagpipilian si Congressman Sandro kundi i-refer sa House Committee on Justice ang impeachment complaint laban sa kanyang ama. Si Congressman Marcos na anak ng Pangulo ay kasalukuyang chair ng House Committee on Rules. Ipinaliwanag ni Flores na ayon sa mga patakaran, kinakailangang i-refer ang reklamo sa Committee on Justice. Dagdag pa niya, kahit si Congressman Sandro pa ang House Majority Leader at kahit ang impeachable officer na tinutukoy sa reklamong ito ay ang sarili niyang ama, wala siyang magagawa sapagkat malinaw ang proseso. Matapos maisama sa order of business, sa loob ng 3 araw ay kailangan na itong i-refer sa Committee on Justice. Sa isa namang maikling panayam ng media, inihayag ni Palace Press Officer Claire Castro na kumpiyansa ang Pangulo na hindi magtatagumpay ang impeachment complaint dahil wala raw itong ginagawang impeachable offense. Hindi naman po siya nababahala dahil alam po niya na wala siyang ginawa na impeachable offense na maaari masabi na siya ay dapat managot. Alam po niya, muli, siya naman ay nagtatrabaho nung naayos sa konstitusyon at naayos sa batas. Samantala, kinumpirma ni House Secretary General Cheloy Garafil na naipasa na sa Office of the Speaker ang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulo Marcos Jr. para sa nararapat na aksyon. Ayon kay Garafil, ang naturang paglilipat ay hudyat ng pagsisimula ng panloob na proseso ng Kamara sa pagtupad nito sa mandato ng konstitusyon. Tinawag ni Senadora Amy Marcos na isang drama series ang impeachment complaint na inihain laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at iginiit na tila may mas malalim na strategiya sa likod ng maagang paghain nito. Ayon sa Senadora, posibleng sinadya ang timing ng reklamo upang ma-activate ang tinatawag na one-year bar rule sa ilalim ng saligang batas na nagbabawal sa paghain ng panibagong impeachment complaint laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon kapag may nauna ng naisampa at naaksyonan. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Kilala naman natin sino nag-file at anong background. Kaya yun nga, baka drama series lang to para sa 1 taon. Tagal. Dagdag pa ng Senadora, sa kanyang pananaw ay sadyang mahina ang anyo at laman ng reklamo. Tila idinisenyo para lamang matupad ang teknikal na rekisito ng batas at hindi para seryosong itulak ang pagpapatalsik sa Pangulo. Hindi ko nabasang maigi kasi natatawa ako sa itsura. Wala, masyadong obvious na drama series. Marami tayong napanood na pelikulang ganun eh. Bumenta na yun sa takilya. Ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ay nakasentro sa ilang issue, kabilang ang paratang ng iligal na paggamit ng droga, ang paglagda sa pambansang budget na may bilyon-bilyong pisong unprogrammed funds, at ang papel ng Pangulo sa pag-turnover kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague. Hinala pa ni Senador Marcos maaring ang nasa likod ng paghain ng reklamo ay hindi tunay na kalaban ng Pangulo, kundi mga aliado umano na ang layunin ay i-lock in ang proteksyon ng one-year immunity laban sa impeachment sa susunod na 12 buwan. Samantala, nang tanungin kung ano ang masasabi niya sa balitang may inihandang hiwalay na impeachment complaint laban sa kanyang kaalyado na si Vice President Sara Duterte, tumanggi ang senadora na magbigay ng pahayag. Paliwanag niya, posible siyang maupo bilang senator judge sakaling umabot sa Senado ang naturang kaso. Matatanda ang isang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ang naibasura noong nakarang taon, matapos magdesisyon ang Korte Suprema na lumabag din ito sa one-year bar rule.